Hello po! Welcome today sa channel ko. Ako po si Connie at ngayong araw gagawin natin ng reaction video ni Ate Ivana, yung video surprising lolo sa Cebu. Pagkatapos ng 1 hour after na-upload yung video na to, napanood ko at I just wanted to know ano bang surprise ni Ivana kay lolo kasi alam ko grabe siyang tumulong. Grabe niyang tumulong talaga and I wanted to know at maganda talagang ginagawa niya, ipinapakita niya sa mundo na maganda if tutulong ka sa ibang tao. If meron ka, maganda if tutulong ka. At na ano talaga ako sa video na to, bakit ganito ang mundo? Yung mga mayayaman, maging mayaman pa rin, yayaman pa yan, pero yung mga mahihirap, pinapahirapan pa. Bakit ba ganyan? Sinasabi ko yan kasi napanood ko na yung itong video na to, pero ngayon reaction lang ko to. And sasabihin ko, itong video, all rights kay Ma'am Ivana, kay Ate Ivana, at please sabi ni Ate Ivana sa video niya, if manonood mo itong video sa ibang channel, katulad ng channel ko, ibang channel to, please panoorin mo yan sa channel ni Ivana para when makita ang video na to, like magkapera ang video na to, ibibigay ni Ivana kay lolo. So please, panoorin nyo yung video na to, surprising lolo sa Cebu. Video na to ni Ivana, panoorin nyo sa channel niya para yung pera na yan mapupunta kay lolo kasi kawawa naman si lolo. Panoorin natin. Hi guys! Welcome back to our channel. For today's video ay nandito tayo ngayon sa Cebu. Na-miss ko tong lugar na to kasi dito rin kami kumain. Cheers! Yes, kain tayo, kaunta. So meron talaga akong pinunta dito. Aside sa magandang lugar, masarap na pagkain, mababait na tao, ang pinunta ko talaga dito is meron akong napanood na video which is yung kay lolo. Yan. Dito sila 2 years ago kasama yung pamilya niya, magandang pamilya. Tapos magandang Cebu City. Napapawa ko taga na gutom na kagulo. Takin ako tiyan mo na... Si Mama, sinend niya sa akin to last week. Nung napanood ko, grabe, yung puso ko parang nasa airport pa ako noon eh. Sinasabi niya sa akin, tulungan mo. Siguro kasi pareho ko talaga kami ni Mama. Tsaka gusto 68 anyos na lolo dinampot at ikinulong matapos mahuling namamalimos. Pero bakit namamalimos? Hindi ko kasi naintindihan. Okay, if may ginagawa ang isang tao, halimbawa dito, may mga tumutugtog, may mga instruments na gumagawa sila sa street, at ganyan, at pagkatapos niyan, ibibigay nyo sa kanila ng tip if meron ka o if gusto ka. If ayaw mo, edi wag. Panoorin natin. niyan tumutulong talaga ako sa mga tao. Sobrang naawa ko kay lolo kasi bakit ka mag-aaresto ng taong wala namang ginagawa, hindi naman nagnanakaw. Yung ibang ang kurap nagnanakaw, hanggang ngayon malaya. Enjoy nila yung mga ninakaw nilang pera. Pero yung mahihirap, kinukulong. How unfair. Totoo talaga to. Sa tingin ko, hindi lang to sa Pilipinas, parang sa buong mundo na. Hindi lang sa Pilipinas na may magnanakaw pero malaya pa sila, pero sa buong mundo. At ito, ang nakikita ko palagi sa mga balita o ano-anong nakikita ko palagi ay ang mga politiko. Pero hindi ko sinasabi lahat ng mga politiko kurap o nagnanakaw o ganyan. May mga mababait naman at may mga nagnanakaw. So, yung mga nagnanakaw, malaya lang sila. Lahat ng gusto nila, ginagawa nila. Pero yung mga mahihirap, bakit pinapahirapan pa? Bakit pinapahirapan pa? Bakit ganito ang mundo natin? Bakit naging ganito ang mundo natin talaga? Narinig
napanood ko yung story niya. Kinulong siya dahil nagpapatugtog siya ng kanyang harmonica. Hindi lang isang beses, 3 beses na pala siya pinakulong. So sobrang nalungkot talaga ako. Grabe yung sitwasyon pala. Ang daming gumagawa nito sa abroad Ginagawa, papatugtog sila sa kalye and then bibigyan sila ng tip. Na bahala kung gusto. Oo, totoo talaga. Ang daming gumagawa nito sa abroad, sa mga ibang bansa. Tapos dito din, may madaming tao na tumutugtog sa city. If mapapadaan ka sa city, you'll meet people na tumutugtog, pinatugtog. Yeah, ganyan. Pero bakit gagawin mo yan sa isang tao? Ang mga ginagawa niyan. Tapos si Lola, 68 anyos. 'Di ba? Ang matanda na 'yun. Bakit bugbugin mo 'yan? Bakit bugbugin nyo yan? Bakit ipapakulong nyo yan? Matanda na siya eh. Tapos may hanap buhay dahil sa mga apo niya. Okay, ang mga apo niya nasa buhay niya. So may ginagawa siya para kahit papano may pera. Okay, may pera sa buhay nila para tumulong. Let's continue. Anak siya ng live-in partner niya na namatay. Hindi sila blood related pero mahal na mahal niya. Grabe talaga yung mga Pinoy pagka pamilya. Natutuwa ako sa inyo guys, sobra kapag tinatag niyo ako na Ivana, tulungan mo naman to. But it's also sad, di ba dapat yung mga leaders natin ang tumutulong and dapat hindi na kayo ang humihingi ng tulong, kumikilos na sila. Ako, sabi ko sa inyo, sa pagmamahal niyo, yung lahat ng ginagawa niyo sa akin, yung suporta niyo sa akin is more than enough. Kaya ginagawa din natin to, nakakatulong din tayo and nakakapag-bless tayo ng mga tao. Pag sinasabi niyo sa tumakbo ka, hindi ako tatakbo kasi wala naman akong kailangan na posisyon. Ang gusto ko lang magpasaya at makatulong. Yun. Yan talagang gusto ko sa mga Pilipino. Kahit hindi blood related, pamilya, ganyan, gustong tumulong at maganda talaga yan. Like si Lolo dito, ang sinasabi ni Ivana, hindi sila magkadugo yung mga apo niya with Lolo pero nagtutulong pa rin siya. Like, naghanap buhay pa rin siya para tumulong. Nice talaga, wala siyang kailangan na posisyon. At totoo naman to, may sinabi siya sa video na to, wala siyang kailangan na, sabi niya, wala siyang kailangan na posisyon. Pero totoo talaga to na hindi kailangan na may posisyon ka para tumulong sa ibang tao. May iba't iba talaga tayo mga puso. Maganda talagang puso niya. Ako Bisaya. Nung napanood mo yung video ni Lolo, ano naramdaman mo? Naawa, Krimen. bigat yung krimen. Diba? Yung iba nga, sobrang bigat, hindi nahuhuli. Ang hirap na nga maging mahirap. Tapos pinapahirapan pa sila. So, pakabwisit. Pero sayang, isa ka rin sa nag-send sa akin, di ba? So, nasa Hong Kong ako. Pag may dumadaan tapos nagagalingan sa kanya, binibigyan siya. Kanya ginagawa ng ginagawa, kahit nakukulong siya, dahil nabibigyan niya yung apo niya. Hindi mo ka na ng posisyon para tumulong. Pumasok din kami sa simbahan pero hindi na kami nag-video doon. Pumunta pa sa simbahan, nagdasal, magandang asal, maganda. Katapos ko lang magsimba, tapos namigay lang ako ng konting mga pera tsaka mga phones para sa mga followers natin dito naman sa Cebu. At ngayon ay papunta naman tayo sa bahay ni Lolo. Aalamin natin yung sitwasyon niya. Tingnan din natin kung anong pwede natin maitulong sa kanya. I heard yung kanyang bahay ay walang kuryente tsaka walang gamit. Nakainit, Nay. Nay, unsay trabaho nimo? Maninderas kulon. Ang ginagmay lang. Ang tepunan. Para may kwarta para sa mga bata. Ako'y kapaka. Ay, grabe. Maliit ang bahay nila, tapos may kalat-kalat. Sabi daw ni Ivana, walang electricity, walang fan, tapos sobrang init. Tapos, napansin ko po yung mga nakatira sa bahay na to, most of them matanda o mga bata talaga. 72. Bibigyan lang kita ng blessing para may panggastos ka. 10,000 po ito para sa pag-aalaga mo sa mga bata. Salamat Salamat ka. 72 daw si Lola. Marunong siyang mag-English. Yes. Kinsa na? Lolo. Galing-galing naman. Ang pangalan niya Ariana. Yana Khasir. Love is never gone. Pareho tagna. Love is never gone. Pareho. Yana Khasir. Manood nyo yan, yung teleserye na yan ni Ivana Alawi, When Love is Never Gone. Buhay, may buhay.
meron silang DSWD pag-abot program. Si tatay, kailangan na natin siya matulungan. Pinapansin ko dito, kahit ganito ang sitwasyon ng mga tao dito, palagi silang masaya. Ang buhay at ganyan, mayroong ligaya at lumbay, mas isa na naaral buhay, may bukas pa sa iyong buhay. So, ipinaliwanag ni Lolo kay Ivana kung anong nangyari sa kanya, kung paano siya pinakulong, bakit pinakulong. Ako, napapatanong ako sa sarili ko pagkatapos manood ng video na to, napatanong ako sa sarili ko, ang mga tao na gumagawa na ganitong mga bagay, ano bang pakay nila? Ano bang interest nila? Ano bang... Dahil si Lolo naman matanda, 'di ba? Si Lolo matanda tapos ginagawa lang, binugbog, pinakulong. Bakit ba ganito? Bakit ginagawa nila to? At mahirap si Lolo. Unsa man na itabo ni mo tayo. Meron na ito na ko, galing ko, nakuha pasensya ko, di ko mga yutaw. Grocery ko Na natunan ako, mga salamat ninyo mama. Nagdugan ni sige ko tugas-tugas na tugas na nadungog mo sila na lagi sa timay mo tinog mga anak. Nalabayon ko na kita na kung ako. Sige. Tabangan kita. Kila. Siya ko dito sa amin. Sige. Huwag na siyang bumalik sa ganun ha. Simple-simple lang na pangarap. Pagpaya ko lo, ako pagpaya. Pila ka oras. Paypay. Kanan ko sa kanan ako pagpaya na ang magawang Sa babae. Nay, pwede tayo. Mahilig siya sa Pwede tayo pila. mga kaibigan. Tapos si Lola daw, pinapaypay niyang mga apo niya, ang liit-liit nila. Tapos siya matanda, tapos siyang gumagawa ng trabaho, pinapaypay. Ganyan, kailangan, yan ang kailangan, like may tao si Lolo para magpaypay sa kanya, ganyan. Pero siyang gumagawa ng trabaho. Ko yung Cebu, even though bitin siya, kasi bukas may work ulit ako. Pero nag-enjoy talaga ako at babalik talaga ako dito ulit. Like sabi ni Ivana dito, grabe talaga. Sabi niya, hindi dito matatapos ang tulong niya. Like, magpapatuloy siya tumulong kay Lolo at good talaga yan, magandang hat. Tapos, sinasabi kay Lolo kung ano ang pangalan niya. Like, sinong tao sa Pilipinas hindi kilala si Ivana? Like, kilalang niyang tao. Pero sabi pa niya, ang pangalan niya kay Lolo, humble talaga na tao. So, may work pa siya. May work pa si Ivana bukas. Tapos, tumutulong pa. Like, walang hadlang. Walang bagay na ihahadlang sa pagtutulong niya sa ibang mga tao. May work siya, pero tutulong siya. Tapos dito, ang nakikita ko parang gabi na, so babalik sa bahay. Pag gabi na, kailangan matulog, tapos bukas may trabaho. Hustle lang talaga, pero ginagawa niya dahil gusto niyang tumulong. Nice talaga to. Nagustuhan ko talaga to, and I just told myself, bakit hindi ako mag-reaction video? Kasi mahilig ako sa mga video ni Ma'am Ivana, si Ate Ivana, si Ate Zainab, sina Bea Bores, ganyan. So, sinabi ko lang, bakit hindi ako gagawa ng reaction video? So, yan, gumawa ko ng reaction video. Sana na-enjoy po kayo at kagaya ng sinabi ni Ivana, pakiusap, manood nyo yung video sa channel niya para yung kita ng video na yon ibibigay niya kay Lolo para tumulong. Tulong yan kay Lolo. So please, manood kayo ng video niya. Huwag lang manood ng reaction video na to at hindi yung video ni Ivana. Kasi
kikita yon if manonood mo at yung kita na yan, ibibigay niya kay lolo. Tulong niya yon at madaming video ginagawa niya ng ganon. Like, pagkatapos ng panood, ibibigay niya ng pera na yan sa yung tao na tumulong. Maraming salamat sa panonood at all rights ng video na to ay papunta kay Ivana kasi mula sa channel niya ang video na to at nagpapasalamat talaga ako na gumawa niya ng video na to at tumulong siya like dati. Yan lagi ang ginagawa niya eh. At I was able to do a reaction video. If ginusto nyo to, sabihin nyo sa akin kung may mga videos na gusto nyong mag-react ako sa mga videos na yan at gagawin ko yan. At salamat lang talaga at please manood nyo yung video ni Ate Ivana. Bye! Subscribe, like, share. Kita-kits sa susunod na video. Bye!